Insan, nasisiraan ka na ba? Hindi ba ang sabi ni Papa sa'yo? Patayin mo ang aswang na yon. Bakit parang nililigawan mo na siya? Insan, hindi naman sa ganun yun. Hindi mo lang kasi ako naiintindihan. Anong hindi naiintindihan? Araw-araw ka nga pumupunta sa bahay ng dalaga na yon, tapos natututo ka na rin pumorma. Kaya sigurado akong nagugustuhan mo na siya. Tama na, Billy. May dahilan ako kung bakit ko ginagawa to. At hindi pa ito ang tamang oras para malaman nyo. Magtiwala ka muna sa diskarte ko. Ewan ko sa'yo, Insan. Kapag di ka tumigil sa ginagawa mong yan, baka lahat tayo dito ay ubusin ng aswang na yan. Nakita mo naman, di ba? May pinatay na siya. Ano bang kabaliwan ang ginawa mo, ha? Balang araw maintindihan mo rin ako. May kakaibang epekto ang paghaharana ko sa kanya na di mo alam kung ano. Ito ang Aswang Radio. Alam niyo ba yung pakiramdam na akala ng lahat ay nagkamali ka pero hindi nila alam na may dahilan kung bakit mo ginagawa yon? Paano kung ang utos sa'yo ay pumatay? Pero pakiramdam mo ay may mas tama pang paraan. Susundin mo ba ang pamilya mo o paninindigan mo ang paniniwala mo? Mag-comment ka kung meron kang sagot at babasahin ko. Kung gusto mong malaman ang buong kwento, ay pakinggan mo ito hanggang dulo. Isang mapagpalat magandang araw sa inyo, DJ Popoy. Isa po ako sa mga avid followers ng Aswang Radio. Nakaugalian ko nang makinig dito tuwing 2:00 ng hapon pagkakain ng tanghalian. Nakahiga ako sa duyan habang nakikinig hanggang sa antukin at makatulog. Kagaya ng mga ibang senders dito, ay meron din akong kakaibang kwento na gusto kong ibahagi. Marami dito ang may experience na sa mga aswang. Pero sinasabi ko sa inyo, ibang klase ng aswang itong nakilala ko. Ako po si Makoy. Hindi ko tunay na pangalan, 45 years old. Isang mabuting asawa at haligi ng tahanan. Nagtatanim ako sa malawak naming farm habang sumasideline pa rin sa panggagamot bilang isang albularyo. Natutunan ko ito sa lola ko sa mother's side dahil simula nang mamatay ang nanay ko ay sa kanya na ako lumaki. Ang tatay ko naman ay dumadalaw na lang at nagbibigay ng sustento sa akin. Nang 7 taong gulang na ako, ay biglang hindi nagparamdam si tatay ng ilang araw at may nakapagsabi sa amin na namatay na siya. Nakumpirma namin ito nang pumunta kami sa bahay ni na Lolo at Tiyo Benji. Ang sabi nila ay nagkasakit daw ng malala si tatay. Labis ko itong ikinalungkot, DJ Popoy. Nang magbinata ay nagsimula na ako sa panggagamot. 26 anyos lang ako noong time na yon at kilalang kilala na ako ng mga tao sa baryo namin. Isang araw ay tumawag sa akin ang tiyuhin ko na kapatid ni tatay. May sakit daw ang lolo namin at hindi ito mapagaling ng mga albularyong pinagdalhan nila. Nakiusap sa akin si Tiyo na baka pwedeng pumunta ako sa kanila at baka sakaling mapagaling ko si lolo. Siyempre, hindi ako nagdalawang isip dahil hindi naman sila iba sa akin. Agad ako nagpaalam kay lola at pumayag naman siya. Bago ko pala ipagpatuloy ay nais ko lang kayong impormahin na hindi ko ginamit ang totoong pangalan ng mga tao at lugar na sangkot sa aking kwento para na rin sa katahimikan ng lahat. Sisimulan ko ang kwento sa isang mainit na tanghali. Araw ng Biyernes. Kakarating ko lang sa probinsya ni na Tiyo Benji. Marami akong mga dalang gamit kaya nagpahatid na ako sa tricycle. Nang matanaw ko si Billy na naghihintay sa isang waiting shed, ay agad kong pinara ang driver. Bayad po. Salamat po, Manong. Billy! Oh, Insan! Dumating ka na pala. Kanina ka pa ba naghihintay sa akin? Hindi naman. Halos kararating ko lang din dito.
O akin ang ibang dala mo. Sige, salamat. Grabe. Ang tagal mo rin hindi nakapunta dito sa amin oh. Oo nga eh. Malayo din kasi. Ano bang nangyari kay Lolo? Hindi nga namin alam kung anong sakit niya eh. Dinala namin siya sa ospital nung una pero iba-ibang sinasabi ng mga doktor. Hindi rin siya gumagaling sa mga nire-reseta nilang gamot. Bagkos ay lalo lang lumalala. Pati mga albularyo, hindi rin siya napagaling. Yun nga ang sabi ni Tio eh. Nasasayang lang daw ang pera nila kasi wala rin nagbabago sa kondisyon niya. Yun na nga eh. Malay mo, ikaw na ang makakapagpagaling sa kanya. Sana nga talaga, mapagaling ko siya. Siya nga pala, insan. Simulan na nating lumakad kasi sigurado ako nang naghihintay si na Papa at Mama sa bahay. Nagluto pa naman sila ng masasarap na pagkain para sa tanghalian. Sige, tara na. Mga 7 minuto rin ang nilakad namin papunta sa compound na pagmamay-ari ng angkan ni na tatay. Oo, DJ Popoy. May sariling compound sila dahil galante at may kaya sa buhay. Isa pa, maganda ang samahan nila kaya lahat ng mga kamag-anak namin ay doon nakatira. Iisa ang apelyidong ginagamit nila at yon ay Buena Vista. Pagdating pa lang namin sa may gate ay sinalubong kami ng mga pinsan, tiyuhin at tiyahin ko. Tuwang-tuwa sila dahil ilang taon din kaming hindi nakapunta doon. Dumiretso ako sa pinakamalaking bahay, ang bahay ni Lolo, kung saan nakatira si Tio Benji, na panganay na kapatid ni Papa. Tuwang-tuwa si Tia Isyang na asawa niya nang makita ako at agad na kinuha ang mga dala kong gamit. Nakoy, tamang-tama ang pagdating mo, Makoy. Halika na at pumasok ka. Nako, matutuwa ang tiyo mo pag nakita ka kasi binata ka na. Nasaan po pala si Tio Benji? Nandoon sa likod ng bahay, nag-iihaw ng isda. Kasama niya ang ibang tiyuhin mo na gumagawa naman ng mga insaladang gulay. May salo-salo ngayon kasi dumating ka. Alam mo naman dito sa atin, kapag may dumadating na kamag-anak galing sa ibang lugar, nagpapahanda ang lolo mo. Nakaratay na siya ngayon kaya ang Tio Benji mo na ang nangunguna sa nakaugalian niya. Kaya nga po eh. Nanibago ako na hindi na si Lolo ang unang sumalubong sa akin. Ay teka, nandiyan na pala ang Tio Benji mo. Ay, mahal. Nasaan ang kalamansi? Nandyan lang sa lamesa. Pumunta ka muna dito at nandito ng pamangkin mo. Ay, nandiyan na pala si Makoy. Mano po, Tio? Aba, binatang-binata ka na. Dumuling beses sa pinadalaw ka rito ng lola mo. Ay, supot ka pa. 15 lang po kasi ako ng Tio. Kaya nga eh. Natuwa din ako nung malaman na nagagamot ka na rin pala ngayon. Kagaya ng lola mo. Ikaw na lang natitira naming pag-asa, Makoy. Magaling kasi ang lola mo eh. Doon ka nga natuto, di ba? Ganun na nga po. Hindi na nanggagamot si Lola kaya ako na po ang pumalit sa kanya. Ay, ayos yan. Kapag may mga ganitong pagkakataon, ay maaasahan ka namin kasi may albularyo na sa pamilya natin. Sinubukan lang muna namin sa mga albularyong malapit lang dito kasi gusto na namin gumaling ang lolo mo eh. Nasaan po pala si Lolo? Natutulog siya sa kwarto niya. Kapapainom lang ng tiyaisyang mo na gamot. Nawawala naman ang lagnat niya sa paracetamol. Ang problema lang ay pabalik-balik kay nag-aalala kami. Mahirap nga yun, Tio. Posibleng namasamaan si Lolo at pinagtripan ng kung anong nilalang o elemento. Huwag kayong mag-alala kasi sisimulan ko na siyang gamutin mamayang hapon. Ay, oo naman. Ikaw ang bahala, Makoy. Kung kailan mo gustong simulan ang paggagamot. Ang mahalaga sa amin ay nandito ka na. Siya nga pala. Sumama ka sa akin sa likod bahay at doon tayo manananghalian. Nandun lahat ng kamag-anak natin. Grabe naman, Tio. Dumating lang po ako parang nagpiesta na rito. Ay, hayaan mo na kasi ganun talaga. Nasa dugo na natin ang mga ganyan. Ang mahalaga ay pero na magagastusin. Ibaba mo na yung bag mo dyan at pumunta na tayo doon. Sige po, Tio. Pagdating sa likod bahay ay nalula ako sa dami ng tao. Hindi lang mga kamag-anak namin ang nandun. Nakita ko rin ang mga ibang taga-baryo.
Mabait kasi talaga sila kapag merong handaan at palagi nilang iniimbita ang ibang tao. Ito rin ang dahilan kung bakit lahat ng mga taga rito ay malapit sa kanila. Samantala, nakita ko ang isang napakalaking mesa sa gitna at punong-puno ito ng mga pagkain. Merong inihaw na tilapia na may kamatis at sibuyas sa loob. May napakalaking pusit na nakalagay sa dahon ng saging. Merong mga ensalada at lempong baboy. Inabot naman ni Tia Rosing sa akin ang isang palangganang tubig. Oo, Makoy. Maghugas ka na ng kamay at kakain tayo ng nakakamay sa dahon ng saging. Sige po. Bakoy, dito ka sa tabi ko. Dito tayong magpipinsan at narito ang maraming sandok ng kanin, oh. Oo nga no. Sige Billy. Alam mo kasi baka mabiting ka. Matakaw ka pa naman sa kanin. Alam na alam mo pa rin pala yun hanggang ngayon Billy ah. Aba, oo naman. Pay sino bang makakalimot nung muntik mo nang maubos yung isang malaking kawan ng kanin? Grabe naman. Hindi naman ako ganoon. Biro lang insan. Ikaw naman. Pero sa sarap namang ulam natin. Hindi malabong magawa ko nga yun ngayon. O Makoy, ikaw ang magdasal ngayon bago tayo kumain. Ako po? Ganun talaga insan. Kasi ikaw ang bagong dating. Alam mo naman sa pamilya natin ay naniniwala ng pagdarasal bago kumain. Ang mas lalong nagpapatatag sa sama natin. Kaya hindi talaga mawawala yun. Oo nga pala. Sige. O sige na Makoy, umpisahan mo na. Opo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po sa lahat ng biyayang niyo sa amin. Lalo na ang mga pagkain na nasa pagkainan. Pagpalain niyo po ang mga pagkain ito upang makapagbigay ng lakas at sustansya sa aming katawan. Patuloy niyo pong pagbigkisin ng aming angkan upang para sa matatag naming samahan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan! Salamat sa magandang panalangin, Makoy. Oh, magsandok na kayo! O yan, kumuha kayo ng ulam. Hoy Goryo, kumuha ka pa, oh. Sige pare. Ay sige lang, kumuha lang kayo. O Makoy, kumuha ka ng marami ha. Opo tiyo. Sige, kain lang na kain. Marami pang kanin sa loob. Nakakatuwa na nakasama ko ulit ang mga kamag-anak ko sa side ni Papa. Pero nakakalungkot din ang makita ko si Lolo. Hindi na siya kagaya ng dati na kapag nakikita ako ay kulang na lang magtatalon sa sobrang tuwa. Halos butot balat na siya sa sobrang payat. Malalim na ang talukap ng mga mata at sobrang putla ng labi. 5:00 pa lang ay inihanda ko na ang mga kagamitan para sa pagriritual. Inilatag ko ang puting tela sa mesa at pati na rin ang iba pang mga kailangan. Nilagyan ko rin ng tubig na may suka at kalamansi ang mangkok at sinindihan ang kandila bago ako tumayo. Pagharap ko sa higaan, nakatingin na sa akin si Lolo na para bang kanina pa siya naghihintay na magsimula ako. Lolo, kamusta na po ang pakiramdam mo ngayon? Mas maayos na po kumpara kanina nung hindi pa ako nakakainom ng gamot. May nararamdaman ka pa bang iba? Pananakit, panlalamig, o biglang panghihina? Madalas nang lalamig ang likod ko. Tapos parang may nakatingin sa akin kahit mag-isa lang ako. Lolo, may nakikita ka ba na hindi nakikita ng iba? Meron. Anong nakikita mo? Babae. Hindi ko kilala. Ilang beses ko na siyang nakita sa may labas ng bahay. Minsan sa may bintana, minsan sa may pintuan. Anong ginagawa niya? Wala, nakatingin lang. Nanlilisik ang mga mata niya. Kailan mo siya madalas nakikita? Tuwing gabi. Lalo pag madaling araw. Kapag naandyan siya, ay mas lalong sumasama ang pakiramdam ko. May iba ka pa bang napapansin? Meron pa. May itim na pusa na paikot-ikot sa bahay. Akala ko nung una sa kapitbahay lang yun. Pero kahit ating gabi na, ay naandyan pa rin siya. Makoy,
Ang sabi ng mga albularyong gumamot sa lolo mo ay napagtripan daw siya ng mga engkanto. Totoo ba yon? Oo nga, Makoy. Hindi po engkanto ang nagpaparamdam sa kanya. Kung hindi engkanto, ano? Ang nakikita at nararamdaman niya ay hindi tipikal na gawain ng isang engkanto. Gabi-gabi may babae na nagmamasid sa bahay. May itim na pusang paikot-ikot. At tuwing madaling araw, sumasama ang pakiramdam niya. Anong ibig mong sabihin? Posibleng aswang ang gumagambala sa kanya. Ha? Paano mo naman nasabi? Paulit-ulit kasi nangyayari, Tio Benji. At ganun ang galawan ng mga aswang. Hindi sila tumitigil hanggat hindi napapahina o nasasaktan ng biktima. Ikaw lang ang nakapagsabi niya sa lahat ng nakausap naming albularyo. Minsan kasi, halos parehas lang ang paraan ng panggugulo ng engkanto at aswang. At saka isa pa, minsan, hindi alam ng ibang albularyo na may mga aswang na kaya ding magbigay ng sakit sa pamamagitan ng pasang hangin. Kailangan na matinding pag-aaral para malaman ang pagkakaiba nila. Ibig sabihin, kaya hindi gumaling ang lolo nyo ay dahil hindi nalaman ng mga ibang albularyo kung sino ba talaga nagbigay ng sakit sa kanya. Ganun na nga. Kasi magkaiba ng paraan ng paggagamot sa nabiktima ng aswang at ng engkanto. Para sa mga engkanto, ang kailangan lang ay dasal, halamang gamot o ritual. Pero sa aswang, ibang pamamaraan kasi kailangan na matukoy kung anong tamang gamot sa pasang hangin. Nakadepende pa yun kung gaano kalakas ang aswang. Sana mapagaling mo na ang lolo mo, Makoy. Nakakapanginayang kasi na sa edad niyang 70 ay wala pa siyang ibang sakit sa katawan. Ngayon lang siya nagkaganyan. Huwag po kayo mag-alala, Tiyo. Gagawin ko ang lahat para mapagaling lang si Lolo. Nakita kong sinapian ng pag-asa ang ekspresyon ng mukha ni Tio Benji at Tia Isyang dahil sa sinabi kong yon. Nang lumubog na ang araw ay sinimulan ko na ang ritual. Hinawakan ko ang rosaryo at binasa ang orasyon laban sa pasang hangin. At saka pinahira ng langis ng lana ang noo at mga pulso ni Lolo. Pagkatapos ay hinilot ko ng tubig na may suka at kalamansi ang likod niya. Nagpausok din ako ng insenso sa paligid ng kama niya. Habang nagpapatuloy ang ritual, napansin kong may babaeng sumilip mula sa bintana at nakatingin sa loob ng kwarto. Nang mapansin niyang tumingin ako, ay bigla siyang nawala, kaya hindi ko masyadong nakita ang itsura niya. Makoy, bakit ka nakatingin sa bintana? May nakita ka ba? May nakita akong babaeng nakasilip sa bintana. Ang kaso lang, mabilis siyang nawala. Yun na kaya yung aswang na gumugulo sa lolo mo. Posible nga po kasi may naramdaman akong kakaibang bigat sa hangin. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nandito lang siya. Ano yun? Oh, parang may itim na pusa doon. Umalis agad nung napansin natin. Tama nga ang obserbasyon ko. Aswang talaga ang may kagagawan nito kay Lolo. Anong dapat natin gawin para maitaboy siya? Kailangan nating magbaon ng bugok na itlog sa may pinto. Tapos magkakalit din tayo ng dinikdik na luya sa paligid ng bahay. Matapang kasi ang amoy ng luya at ayaw ng mga aswang yun. Sige, Makoy. Gagawin ko. Tumingin ulit ako sa bintana para mag-usisa, pero hindi ko na ulit nakita yung babae tsaka yung pusa. Ipinagpatuloy ko ang panggagamot kay Lolo at kinabukasan pagkagising ko ay tinanong ko si Tia Isyang kung kumusta ang kondisyon niya. Ganun pa rin ang lolo mo eh. At parang mas lumala yata kasi kagabi ay nanginginig na sa sobrang taas ng lagnat. Hindi na lang kita ginising kasi malalim na ang tulog mo at alam kong pagod ka sa biyahe. Bakit kaya ganun, Makoy? Ginawa mo naman ang lahat pero hindi pa rin gumaling ang lolo mo. May mga aswang po kasi na mapanlil lang. May mga ganong klase ng nilalang na kahit tamang ritual ay napapahina lang sandali tapos babalik ulit sa dati. Kasi alam nila kung paano iiwasan ang epekto nito. Anong ibig mong sabihin? Wala na bang pag-asang mapagaling ang lolo mo? Meron pa po pero hindi pwedeng isang gamutan lang. Kailangan nating ulitin ng ilang beses. Hanggat humihinga pa si Lolo, may paraan pa para mapatigil yung nagpaparamdam sa kanya. Mabuti naman kung ganun, Makoy. Saan ka pala pupunta ngayon, Tiyang?
Mukhang palis ka. Mamimili ako sa palengke ng ulam natin mamayang tanghali. Samahan na po kita. Okay lang ba sa'yo? Baka may gagawin kayo ng pinsan mo. Wala naman po. Palis po kasi si Billy at yung asawa niya. May aasikasuhin silang papeles sa bayan. Sige, sumama ka para makita mo ulit ang palengke dito sa amin. Sige po. Para po matulungan ko na rin po kayo sa pagbibitbit ng mga napamili niyo, tita. Sige Makoy, salamat. 15 minuto ang biyahe papunta sa palengke at halos lahat ng mga taga-baryo ay doon bumibili. Lahat ng tinderang binibilhan ni Tia Isyang ay kilala niya. Kapag nakita nilang parating na siya ay binabalot na nila ang mga produktong madalas niyang binibili. Lahat sila ay magiliw at mabait sa kanya. Sa totoo lang, dati ay suplada at hindi namamansin si Tia Isyang. Pero simula nang mapahalubilo siya sa angka ng mga Buena Vista, ay natuto na rin siyang makisama. Samantala, pagdating sa bilihan ng isda, ay naabutan namin na nagkakatipon ang mga tao sa isang tabi. Nagkatinginan kami ni Tia Isyang at sumingit kami sa mga ito para makiusyoso. Nakita namin ang kumpare ni Tio Benji na si Manggorio. May kausap itong babae at sa gilid ay may batang babae na nakaupo habang umiiyak. Aba, sino ka ba? Ha? Anak mo ba ang batang yan? Hindi ko siya kaano-ano. Hindi mo naman pala kaano-ano, bakit ka nakikialam, ha? Mali naman po kasing ginagawa niya sa kanya. Kahit paninakawan niya kayo, wala pa rin kayong karapatang saktan siya. Nasisiraan ka na ba? Kaya ako nga siya sinaktan kasi ninakawan niya ang tindahang ito. Mali rin ang magnakaw at sa aming dalawa, siya ang unang nagkamali kaya binigyan ko lang siya ng leksyon. May dahilan kung bakit siya nagnakaw. Kilala kong batang yan. At wala na silang mga magulang. Siyang panganay sa kanilang magkakapatid at minsan, kapag walang nagbibigay ng limos sa kanya, napipilitan siyang magnakaw. Kasi ayaw niyang magutom ang mga kapatid niya. Anong ibig mong sabihin? Tama lang ang magnakaw ang batang yan dahil gano'n ang sitwasyon niya? Hindi ko sinabing tamang pagnanakaw. Pero hindi rin tama na paulit-ulit mong hinampas ng matigas na sangkala ng butot balat niyang katawan. Pwede mo naman siyang pagsabihan o kaya humingi ng tulong sa mga otoridad para sila na mismo maghawak sa batang yan. Tandaan niyo na hindi porket mas mababa sa inyo ay sasaktan at tatapak-tapakan niyo na. Hindi niyo pagmamayari ang lahat ng tao para gawin kung anong gusto niyo. Siguro kung nagnakaw sa inyo hindi bata at isang tao na mas mataas pang level sa'yo, baka lumuhod ka pa, hindi ba? Ay, ewan ko sa'yo. Ang dami mo nang sinasabi. Bakit kaya hindi mo nalang ampunin ang batang yan? Para hindi na magnakaw. Consent ka rin lang naman pala sa kanya eh. Kung pwede lang. Kung marami lang sana akong pera, aampunin ko siya. Pero para makatulong sa kanya ngayon, babayaran ko na lang yung ninakaw niya. At sana naman, wag mo na siyang sasaktan ng ganun sa susunod. Tandaan mo, ang mga masasamang tao na kagaya mo ay kakarmahin din at magdudusa hanggang sa mamatay. Hindi na nakasagot si Manggorio. Iniabot naman ng babae ang halagang 200 sa isang tindera tsaka inalalayan ang bata para makatayo. Napahanga ako sa kabutihang loob niya. Yun ang unang beses kong nakakita ng isang tao na nagtanggol ng iba na hindi naman nila kakilala. Sigurado akong mabuting tao din siya katulad ng angka namin. Sa kabilang banda ay nagtataka rin ako sa itsura niya. Masyadong maputla ang labi niya. Balot na balot ng tela ang katawan at napakaitim ng talukap ng mga mata. May kakaibang bigat din ang presensya niya na di ko maintindihan kung bakit. Pagkarating sa bahay ay ikunento ni Tia Isyang kay Tio Benji ang nangyari sa palengke at humanga din siya sa kabaitan ng dalagang yon. Ay, bihira ang mga taong kagaya ng dalagang yon. Sigurado akong lumaki rin siya sa isang mabuting pamilya. Hindi malabo. Kasi nasa pagpapalaki din talaga ng magulang ang magiging ugali ng mga anak. Totoo po yan, Tia Isyang. Kaya nga po sa pamilya natin, mababait lahat kasi si Lolo mismo, maganda ang turo sa mga anak at apo niya. Oo naman. Pero hindi naman ganun kabait ang angka namin na makikialam sa ganung bagay.
Kakaiba ang bait ng dalagang yon. Baka bukod sa maganda ang pagpapalaki sa kanya, ay may mahirap din siyang pinagdaanan sa buhay. Sa bagay nga po. Siya nga pala, naawa ako sa mga batang yon, kaya parang gusto kong tulungan. Ako nga rin eh. Naaawa ko sa kanila. Alam ko na mahal. Hahanapin ko ang dalagang yon tapos itatanong ko sa kanya kung saan ang nakatirang mga batang yon. Para nga naman matulungan natin siya. Yun, sige. Ano yon? Nalaglag po yung picture frame ni Lolo. Ay nako, nabasag. Mahal, dahan-dahan ka at makamasugatan ka. Paano naman yun papatak dito? Nakasabit naman, tsaka hindi naman nasira yung sabitan niya. Hindi ko rin alam, mahal. Imposible namang natabig ng daga, wala namang dadaanan ng daga dyan. Nako, anong ibig sabihin nito, Makoy? Tia, hindi po magandang pangitain to. Ano? Bakit ba ko Ibig mong sabihin may masamang mangyayari. Parang gano'n na nga po, Tiyo. Si Lolo agad ang una kong naisip. Pero di ko na lang muna sinabi kina Tiyo dahil baka mag-alala sila. Pagsapit ng alas 5 ay muli akong nagsagawa ng ritual. Inilagay ko rin sa paligid ng bahay ang mga malalakas na pangontra, kagaya ng dinikdik na bawang at luya. Nagpausok din ako ng kamangyan at insenso. Ginawa ko na ang lahat, pero mukhang hindi pa rin sapat. Kinagabihan, bandang alas 12 ng ating gabi, ay naalimpungatan ako dahil sa malakas ng sigaw ni Lolo mula sa katabing kwarto. Agad akong napabangon para puntahan siya at naabutan ko ang buong pamilya ni Tio Benji na nagkatipon sa kwarto niya. Umiiyak si Tia Isyang habang minamasahe ang kamay ni Lolo, at si Tio Benji at Billy naman ay may tinatawagan sa cellphone. Nakakaawa ang kalagayan ni Lolo. Nakaupo ito ng bahagya at nakatungo ang ulo habang hawak ang dibdib at halatang nahihirapan na. Tay, kaya niyo po yan. Lumaban po kayo. Ano, Billy? May sumagot na ba? Natawagan ko na po yung isang ospital at papunta na raw dito ang emergency team nila pa. Mabuti naman. Ano po nangyari kay Lolo? Hindi ko nga alam ako Pero mas lalo yata nakakasama sa kanya yung ginagawa mong ritual. Bigla na lang siyang nagising at sumisigaw habang hawak ang dibdib. Wala na tayong magagawa kundi isugod na lang ulit siya sa ospital, at ngayon pa lang, inihahanda na namin ang sarili namin. Kasi mukhang masama na ang kalagayan ng lolo niyo. Grabe naman ang aswang na yun. Pero maitanong ko lang po, may nakita po ba kayong kakaiba? Wala naman. Hindi nga namin nakita yung itim na pusa na dati ay nagpapabalik-balik sa bahay namin. Anong ibig sabihin ng ganon, Makoy? Pasang hangin po ang ginagawa niya. May magagawa ka ba, Makoy, para pigilan yon? Kapag ganyan na ang nangyayari, kailangan ko nang makaharap yung aswang. Ang kaso, mukhang magaling siya magtago, kaya mahirap malaman kung nasan siya. Pa, yun na po sila. Sige, tulungan mo akong buhatin ang lolo mo. Sige pa. Dinala sa ospital si Lolo at sumama ako kina Tiyo paghatid sa kanya. Habang nasa biyahe ay ramdam ko ang paghihirap ni Lolo. Nangingitim na rin ang mga kuko niya na ibig sabihin ay tuluyan na siyang pinapatay ng aswang gamit ang sumpang inilagay sa katawan niya. Hindi na siya umabot sa ospital dahil hindi pa man nakakarating ay binawian na ng buhay. Kaya idineklara ng doktor na siya ay dead on arrival. Nalungkot ang lahat sa pagkamatay niya at dinagsa ang unang araw ng lamay niya sa bahay. Makoy, nakikiramay kami sa pagkawala ng lolo mo. Salamat po, Mang Goryo. Nasaan ang Tio Benji mo? Nandun po sa loob. Hindi pa makausap. Nako, sigurado akong masakit sa kanya ang pagkawala ng tatay niya. Kaya nga po Sisilip lang kami doon, ha? Sige po. Sige na po. Pagpasok ni Mang Goryo ay patuloy kong sinalubong ang mga bisitang dumadating at nakikiramay. Pero may isang bagay na nakaagaw ng aking pansin. Ito ay nakita ko sa damuhan, ang isang itim na pusang umiilaw ang mga mata.
Nang mapansin niyang nakatingin ako, ay agad itong tumakbo palayo. Sinundan ko naman siya at nang makarating ako sa pwesto kung saan ko siya nakita ay may naamoy akong mabaho na parang nabubulok na karne. Naglingon-lingon ako para hanapin ito pero hindi ko na siya nakita dahil mukhang nakalayo na. Ilang sandali lang ay may biglang kumalabit sa braso ko kaya agad akong napalingon. Sino yan? Oh, Makoy. Bakit gulat na gulat ka? Ako lang to. Akala ko kung ano na. Bakit insan? Ano ba kasing nakita mo dyan? Tsaka parang namumutla ka. Nakita ko yung itim na pusa. Sinusubukan ko siyang habulin pero bigla ring nawala. Bakit nagpapakita pa siya hanggang ngayon? Hindi pa ba siya nakontento na pinatay niya na si Lolo? Yun din ang hindi ko maintindihan. Siya nga pala insan. Hinahanap kita kasi. Dumadami ng mga tao. Kailangan natin silang bigyan ng makakain. O kung ano man ang pwedeng inumin para hindi sila mainip sa pagkikipaglamay. Oo nga pala. Tara na insan. Sige. Lumingon pa ako sa likuran bago lumakad. Nagbabaka sakaling makita ko ulit ang itim na pusang yon. Isa lang ang hinala ko noon. Hindi pa tapos ang aswang sa pangamba niya at tingin ko dapat naming ikaalarma yon. Makalipas ang ilang araw na lamay ni Lolo ay inihatid na namin siya sa huling hantungan. Halos mapuno ang sementeryo sa sobrang daming nakipaglibing at walang ibang maririnig sa paligid kundi ang iyakan ng mga taong nagmamahal sa kanya, lalo na ang mga Buena Vista. Wala na si tatay, mahal. Hindi ko pa rin matanggap. Kahit alam ko may sakit siya. Pakiramdam ko ay biglaan pa rin ang lahat. Ma! Pa! Ano yun, Billy? Bakit tumahangos ka? Si Totoy po. Nawawala. Ano? Hindi ba niyo inakay ang bata? Alam niyo namang malawak itong sementeryo. Katabi lang po namin siya ng asawa ko kanina tapos biglang nawala. Ay, Diyos ko. Hanapin niyo at baka kung saan mapunta. Tutulungan na kita sa paghahanap, Billy. Ako rin po, Tio Benji. Tutulong na rin po sa paghahanap. Mas mabuti pa nga. Tara na. Naghiwa-hiwalay kami para hanapin ang anak ni Billy at nakarating ako sa pinakadulo ng sementeryo. Dito ay naamoy ko ang masansang na parang nabubulok na karne. Noong una ay inisip ko na normal lang yon sa mga nicho pero bigla na lang akong nakarinig ng kakaibang angil. Alam ko yun. Angil yun ng aswang. Hindi kaya nasundan niya kami. Hindi maganda to. Hindi magandang nararamdaman ko. Nakakabingi naman yun. Teka, parang si Toto yun. Nakaupo siya sa nicho. Pupuntahan ko siya. Totoy, anong ginagawa mo rito? Toy, bakit di ka nagsasalita? Anong tinitingnan mo doon? Hindi na maganda to. Totoy, magsabi ka kay Tio. May nakita ka bang hindi maganda? Bakit di ka makapagsalita? Hindi maganda pahiwatig to. Totoy, hindi ako nakapagdala ng pangontra. Kaya wala tayong laban sa aswang kung sakaling umatake siya. Kailangan na nating umalis dito. Kumapit ka kay Tio at tatakbo tayo. Makoy! Yun na palang papa mo. Pupunta na tayo sa kanya. Tara na, bilisan na natin. Agad kaming pumunta sa kinaroroonan ni Billy. Pagkakita nito sa anak niya ay agad niya itong kinarga at niyakap ng mahigpit. Sunod na dumating si Tio Benji at sa pagkakataong yon ay iisa lang ang ibinalita nila sa akin. Ano? May narinig din ba kayong malakas na halakak ng babae? Oo, Makoy. Iniisip ko nga na minumulto ako eh. Hindi ko na nga lang pinansin nung una. Kasi nakapokus ako sa paghanap kay Totoy. Pero hindi siya tumitigil kaya naalarma na ako. Hindi to magandang pahiwatig. Anong ibig mong sabihin, Makoy?
Posibleng hindi pa tapos yung aswang. Kahit patay na si tatay? Hindi ko maintindihan. Posibleng buong angka natin ang target niya. Bakit naman tayo? Wala naman tayong inaabuso o sinaktan, hindi ba pa? Oo. Nakakapagtaka naman. Huwag kayong mag-alala. Mamaya, magsasagawa ulit ako ng ritual sa bahay natin. Nang matapos ang paglilibing, ay agad akong nag-asikaso ng mga gamit na kakailanganin ko sa pagriritual. Kinagabihan ay maaga kaming nakatulog dahil ilang gabi ring walang maayos na tulog. Pero mga bandang 11:00 ng gabi, lahat kami ay nabulabog sa malakas sa paglagabog sa bubong at iisa lang ang iniisip namin sa puntong yon. Makoy, wala ka na ba talagang magagawang paraan para mapatigil ang pagpaparamdam ng aswang? Baka mamaya hindi lang si tatay ang bigyan niya ng sakit. Ma, ginawa na naman ni Makoy ang lahat ng paraan para hindi tayo lapitan ng aswang. Gabi-gabi nga siyang nagri-ritual, di ba? Baka mamaya, hindi na rin niya kayanin kasi kahit puyat at pagod siya ay sinusubukan pa rin niya para sa ikatatahimik ng lahat dito. Oo nga naman Isyan. Lahat ay ginawa na ni Makoy. May isa pa naman pong natitirang paraan. At ngayong gabi po natin yun gagawin. Ano yun, Makoy? Kailangan nating mahuli at mapatay yung aswang. Posible ba yun, Makoy? Baka mamaya ay saktan niya tayo. Wala naman sigurong mawawala kung susubukan natin. Anak ko, mag-iingat kayo. At baka mamaya isaktan niya kayo. Hindi basta-bastang nilalang ang kakalabanin niyo. Huwag po kayo mag-alala. Mabisa yung buntot pagi na bigay sa akin ni Lola. Kapag napahina ko siya gamit ang buntot pagi, saka naman sa ikukulong ni Natiyo gamit ang lambat. Tapos ipapaamoy ko sa kanya ang bawang at dinikdik na luya. Kapag hindi niya na kayang manlaban pa, saka ako magsasagawa ng ritual. Kung gano'n, itutulong na rin ako sa inyo. Ako na ang magdidikdik ng bawang at luya. Sige po. Insan, mukhang nakaalis na yung aswang. May nararamdaman pa akong bigat sa hangin Kaya sigurado akong nandyan pa siya. Kung ganon, simulan na natin ang paghahanap. Inihanda na namin ang mga pangontrang gagamitin. Pagdating sa labas ay nakiramdam kaming mabuti sa paligid. Pumunta rin sa bakuran at dito ko naramdaman ang isang pagkaluskos. Kaya dahan-dahan akong lumakad at nag-abang. Ilang sandali pa ay narinig ko ang malakas sa pag-angil sa likuran ko. Kaya mabilis akong kumilos at paglingon ko ay nakita ko ang isang itim na pusa. Walang hiya kang aswang ka. Nandiyan ka lang pala. Hindi na kita bubuhayin pa ngayong gabi. Aba, ang bilis umilag ng aswang to Teka, nasa na siya? Oh, ano? Nahanap mo ba siya, Makoy? Nakita ko po siya, pero napakabilis niyang makalayo. Halos hindi na naabutan ng paningin ko. Hindi talaga basta-basta ang aswang ang kalaban natin. Makoy, wala ka na bang ibang naisip na paraan? Ito lang talaga ang paraan. Kailangan natin siyang mahuli at mapatay. Wala nang iba. Ang hirap naman kasing huliin ang aswang na yon. Teka, parang may gumagalaw doon. San Billy? Doon sa may sirang gulong. Oo nga, parang may gumagalaw nga doon. Kung ganon, punta natin yon. Baka ito na ang pagkakataon para mapatay natin ang aswang na yon. Agad naming pinuntahan ang sirang gulong, pero pagdating doon ay hindi na namin naabutan ang aswang. Ilang sandali pa ay biglang tumalon mula sa bubong ang itim na pusa at sinakmal si Tio Benji. Agad na kumilos si Billy para hulihin ang aswang gamit ang lambat at ako naman ay hinampas ang nilalang ng buntot pagi. Pero nakailag ang aswang at tumakbo ng napakabilis. Agad naman namin siyang hinabol pero hindi na namin siya nakita pa. Ayoko na. Mukhang hindi na natin siya mahanap. Oo nga. Mukhang imposible natin siyang mapatay sa ganitong paraan, Makoy. Kasi hindi lang basta tuso ang aswang na yon. Napakabilis din niyang kumilos. At alam na alam niya kung paano siya aatakihin. May isa pa naman pong paraan. Ano yon? Ang aswang po kasi ay nagiging tao sa araw. Ibig mong sabihin,
Ang kailangan lang gawin ay hanapin siya kapag nasaan yung tao siya. Ganun na nga po, Tiyo. Hindi kasi lumalabas masyado ang lakas ng pagkaaswang nila kapag umaga. Kung ganon, edi hanapin natin ang aswang na yon. Alam mo ba kung paano siya mahanap, Makoy? Opo, nararamdaman ko po kapag ang isang tao ay may lahing aswang. Kung ganon, edi ikaw nang bahala. Ganun na nga po. Bukas na bukas din po ay maglilibot ako sa buong baryo. Kinabukasan ay maaga akong gumising para gawin ang plano ko. Kaya lang parang may ideya ang aswang na hinahanap namin siya dahil hindi ko siya mahanap. Isang araw ay bigla na lang tinaasan ng lagnat si Totoy. Ang nararamdaman niya ay kagaya ng nararamdaman ni Lolo. Hindi lang yon, bawat araw ay isa-isang nagkakasakit ang mga tao sa angka namin at dumating sa punto na halos pila-pila na ang nagpapagamot sa akin. Painumin niyo po ng luyang dilaw. Nakakatulong po yun para mabawasan ang lagnat niya. Okay na po yan. Bukas ay tatawasing kulit siya. Makoy, kumain ka muna ng tanghalian. Kanina ka pang walang tigil sa panggagamot dyan. Mahaba pa po kasi ang pila dahil sa dami ng may sakit. Hayaan mo silang maghintay. Abay, hindi ka naman Diyos o Santo na hindi nakakaramdam ng gutom. Kumain ka muna at baka malipasan ka. Sige po. Tara na dito. Hoy, mamaya na ulit magagamot si Makoy at kakain muna siya. Kumain na rin muna kayo at bumalik na lang dito mamayang hapon. Tara na sa kusina, Makoy. Sige po, Tia. Insan, pinagsandok na kita. Dito ka na sa tabi ko. Sige, salamat. Ano, Makoy? Kamusta ang kalagayan nila? Sa tingin ko po ay hindi naman kasing lala ng sakit ni Lolo ang nararamdaman nila, Tiyo. Si Totoy ay gumaling na ang lagnat. Pero iba na siya ngayon. Naging sobrang malungkutin at palaging nanghihina. Hindi pa po kasi tumitigil yung aswang sa ginagawa niya. At kahit gumaling yung lagnat niya, nasa katawan pa rin niya yung sumpa. Kaya bukas, Makoy, pahinga ka muna sa panggagamot. Magtulungan tayong lahat habang hindi pa nagkakasakit para mahanap yung aswang. Sige po. May naisip po ako. Ano yun, Billy? Ano kaya kung subukan din nating maghanap sa kabilang baryo? Sa palengke, sa plaza at sa iba pang mataong lugar. Oo nga, Tiyo. Tama ang sinabi ni Billy. Posibleng mahanap din natin siya sa ibang lugar. Hindi lang dito sa atin. Tama yung mga sinabi nyo. Sabihin mo sa amin ang mga sinyales na ang isang tao ay may lahing aswang. Kapag maitim ang talukap, maputla at sobra ang paghihina sa araw, may pagkakataon din na baliktad ang refleksyon ng mga mata nila. Sige, tatandaan namin yan. Bukas ay agahan natin. Kinabukasan, pumunta ako sa palengke para maghanap. At sina Tio Benji naman at Billy ay sa ibang lugar. Pinatulong na rin namin ang mga pinsa namin sa paghahanap sa aswang. Nagkunwari akong namimili habang tinitingnan ang bawat taong nakakasalubong ko. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay nabangga ko ang isang babae at nalaglag sa sahig ang mga dala niya. Kaya tinulungan ko siyang pulutin ito. Nako, pasensya na, miss. Hindi ko sinasadya. Okay lang. Parehas lang naman tayong hindi tumitingin sa dinadaanan. Teka, natatandaan kita. Ikaw yung babaeng nagtanggol sa batang nagnakaw sa isdaan. Oo. Pero ayoko matandaan ako ng tao dahil doon. At saka okay na to. Napulot na natin lahat. Salamat. Sige, Una na ako. ingat ka. Teka, sa lahat ng taong nakita ko sa palengke, siya lang may ganung aura. Tapos sabi ni Lolo, babae daw yung nakikita niya. Hindi kaya... Nako, hindi ko dapat siya hinayang makaalis. Habulin ko siya. Agad akong tumakbo para sundan ang babaeng yon, pero hindi ko na siya naabutan. Sinubukan ko ring magtanong-tanong sa mga tao pero walang nakakakilala sa kanya. Umuwi na lang ako at lahat kami ay bigo. Walang nasumpungan. Napakatuso ng aswang na yon, DJ Popoy. Parang planado niya ang lahat at sinisikap niyang hindi siya mahuli. Isang umaga ay nabulabog na lang kami dahil sa isang masamang balita. Isang lalaki na nasa edad 50 na
ang natagpo ang patay sa likod ng compound ng Buena Vista. Wakwak ang katawan nito at wala na ang mga lamang loob. Isa sa mga pinsan ko ang nakapag-video ng mga nangyari gamit ang isang lumang kamera. Nakuhanan nito ang isang babaeng nakaupo sa tabi ng bangkay ng lalaki. Bigla itong nagbago ng anyo at naging isang itim na pusa. Sa pagkakataong yun ay alam ko na kung sino ang aswang. Dalawang beses ko na nakita ang babaeng yan sa palengke. Talaga, Makoy. Ibig sabihin niyan ay siya rin ang may kagagawan kung bakit nagkasakit ang lolo nyo at ang mga tao dito. Ganun na nga, tiyo. Kasi nasa likod siya ng compound natin eh. Ibig sabihin ay nagmamanman pa rin siya dito. Madali na nating maahanap ang aswang na yon. Kasi alam na natin kung sino siya. Hindi naman natin alam kung taga saan siya. Huwag kayong mag-alala. Ako nang bahala dyan. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa. Kahit albularyo ka pa, ay mukhang di mo kakayanin ang aswang na yon kung walang tutulong sa'yo. Hindi po, tiyo. Mas madali kasi niyang mahahalata kapag lahat tayo ay naghahanap sa kanya. Kaya ako na lang muna po ang kikilos. Sige, Makoy. Magtitiwala ako sa'yo. Diskartehan mo na lang muna kung paano siya hanapin. Opo, tiyo. Mabuti na lang at nakuhanan din ng litrato ang babae. Kaya nagamit ko yon sa pagtatanong-tanong sa mga tao. Ilang araw din akong naghanap at sa wakas, isang matandang mag-uuling ang nakapagturo sa akin. Nakatira pala ang babae sa kabilang baryo sa may paanan ng bundok. Kabisado ng lalaki ang daan dito dahil doon daw siya madalas na kumuha ng mga kahoy. Agad ko itong pinuntahan at nakita kong nag-iisa lang doon ang bahay niya. Nakasuot ako ng anting-anting at dala ang iba't ibang klase ng pangontra kaya handa ako sa posibleng mangyari. Dahan-dahan akong lumakad papunta sa bahay niya. Kahit na nanginginig ang buong katawan ko, ay tinatagan ko pa rin. Lumapit ako sa may pinto at natanaw ko siya sa loob ng bahay na nakaluhod sa harap ng mababang mesa. Nakapatong doon ang isang picture frame at may nakasinding kandila sa tabi. Lumapit pa ako ng konti at narinig ko ang malakas niyang paghagulgol. Nay, Tay, sobra na po ako nangungulila sa inyo. Kung nandito lang kayo, hindi sana ako ganito. Hindi ko sana sinusolong lahat. Hindi sana ako lumalaban ng mag-isa. Bakit ba kasi kinuha agad kayo ng Diyos sa akin? Hirap na po akong mabuhay kasi wala kayo. Ibig sabihin, mga magulang niya pala yung mga nasa picture. Hindi ko kayang makisalamuha sa ibang tao dahil ganito ako. Pero wala na akong magagawa kasi ito na ako. Kailangan ko lang tanggapin na hindi ako normal. At hindi na ako mabubuhay kagaya ng pangkaraniwang tao. Kung nandito lang kayo, hindi ko kailangang maranasan pa to. Normal pa siguro ang lahat. Hindi ko kailangang magpakahirap. Hindi ko kailangang magtiis. Teka, anong ibig niyang sabihin? Ginagawa ko po ang lahat ng ito para sa inyo. Ginagawa niya to para sa mga magulang niya? Ano kayang dahilan niya? Ano yan? Baka mahuli niya ako. Kailangan ko magtago. Agad akong tumakbo sa likod ng isang malaking puno at nagtago. Dahil sa mga narinig ko sa dalagang yon ay hindi ko na itinuloy ang plano ko. Napag-isip-isip ko kasi DJ Popoy na parang hindi dahas ang solusyon. Nadama ko ang sakit at hinanakit niya habang iniiyakan ang picture ng mga magulang niya. Sa tingin ko ay dapat malaman ko muna ang dahilan kung bakit niya ginagawa yon. Hindi ko na itinuloy ang pagpatay. Sa halip ay umisip ako ng isang bagong plano. Ilang araw akong nag-obserba sa bahay niya at doon ko nalaman na mahilig pala siya sa mga hardin. Kaya isang araw ay dinalhan ko siya ng mga halaman. Tao po. Anong ginagawa mo rito? Di ba ikaw yung babae sa palengke na pinagtanggol yung bata? Ano naman ngayon? Matagal na yun. Sa totoo lang
Naging interesado ako sa'yo dahil doon. Kaya hindi mo alam, araw-araw kitang binibisita. At ito na nga, dinalhan kita ng magandang halaman kasi nalaman ko na mahilig ka dito. Hindi ako nagpapaligaw at hindi ako interesado. Hindi ganun ang ibig kong sabihin. Hindi naman sa gusto kitang ligawan. Interesado ako sa'yo sa paraang gusto kitang makilala at gusto kong matuto mula sa'yo. Kahit pa. Hindi ako interesado at hindi ako nakikipagkaibigan sa kahit kanino. Huwag ka nang mag-aksen ng oras at umalis ka na. Bakit ba ganyang katigas ang puso mo? Wala naman akong masamang balak sa'yo. Dahil isa kang Buena Vista. Kaya hindi ako makikipagkilala sa'yo. Ano? Ano namang masama kung nanggaling ako sa angkan ng mga Buena Vista? Pakiusap. Umalis ka na dahil kahit anong gawin mo, hindi ako makikipagpalagayang loob sa'yo. Teka, sandali lang. Hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. May galit ka ba sa mga Buena Vista? Bakit ayaw mo ako maging kaibigan? Dahil lang sa angkan ko. Gusto kong malaman ang dahilan mo. Hoy! Umalis ka na! Dahil wala kang mapapala sa akin. Ang sinabi niyang yon ay naging palaisipan para sa akin. May ginawa kaya sa kanya ang angkan ni Lolo? Kaya galit siya sa mga Buena Vista? O baka naman isang martir na magkaaway ang mga pamilya namin? Hindi ko alam ang sagot, DJ Popoy. Kasi wala naman ako masyadong alam sa mga ganitong bagay. Pag uwi ko ay sinalubong ako ni Tio habang matalim na nakatingin sa akin. Sa kabila nito ay binati ko pa rin siya para alisin ang tensyon sa pagitan namin. Saan ka galing, Makoy? May tiningnan lang po ako sa kabilang baryo. Sinabi sa akin ni Billy na nililigawan mo na raw ang dalagang yon. Hanggang ngayon, pabalik-balik pa rin ang sakit ng mga tao dito sa compound natin. At sa gabi, nagpaparamdam pa rin ang aswang. Tapos ikaw, ganyan ang ginagawa mo? Wala ka bang malasakit sa mga kaangkan mo? Tio, may plano po kasi ako. Napagtanto ko na hindi dapat daanin sa dahas ang dalagang yun. Salip, aalamin ko ang dahilan niya kung bakit niya ginagawa to. Baka mapakiusapan ko pa siya na itigil to. Paanong hindi sagot ang dahas? Siya ang dahilan kung bakit namatay ang lolo mo. Pati mga ibang tao dito ay pinahihirapan niya. Baka dumating ang araw na tayong lahat ay patay niya kagaya ng ginawa niya sa lalaking nakita sa likod ng compound natin. Hindi naman po siguro kasi. Kung talagang gagawin niya yon, ay matagal niya nang ginawa. Talaga ba? Hihintayin mo pa bang gawin niya yon sa atin bago mo siya patayin? Hindi naman po sa ganun. Pero sa tingin ko, hindi solusyon na patayin agad siya. Lalo pat, nabanggit niya na ayaw niya sa akin dahil parte ako ng angkan ng mga Buena Vista. Ano? Napansin ko rin po na dito lang siya nagpaparamdam sa compound natin. May ginawa po ba kayong kasalanan sa kanya at sa pamilya niya? Bakit siya galit sa atin? Makoy, alam mo naman siguro kung gaano kabuti ang puso ng angkan natin, di ba? Walang dahilan ng ibang tao para magiganti. Kaya hindi ko alam ang sinasabi mo. Bakit niya naman po sasabihin ng ganun kung wala kayong ginawa sa kanya? Mas lalo nang hindi ko alam kung bakit. Basta nakikiusap ako sa'yo. Patayin mo siya. Pahawa ka sa pamilyang to. Sa pamilyang pinagmulan ng dugo at laman mo. Sa kabila ng mga sinabi ni Tio, ay hindi pa rin ako sumunod sa gusto niya. Mas sinunod ko ang sarili kong diskarte. Isang araw, habang dala ang gitara ay pumunta ako sa bahay ng dalaga. Gagamitin ko sa kanya yung isang bagay na itinuro ni tatay sa akin. Ang music therapy. Haharanahin mo ko kahit araw? Ano naman? Wala namang oras ang pag-aarana. Bakit ba hindi mo pa ako tigilan? Sinabing wala akong oras para sa'yo eh. Baka magbago ang isip mo kapag napakinggan mo ang pagkanta ko. Tigas ng ulo mo, dyan ka na nga. Ang suplada naman niya. Ewan ko lang kung magsuplada ka pa kapag narinig mo kong kumanta. Habang kumakanta ako ay nakita kong sumilip sa bintana ang dalaga na basa ng luha ang mukha.
Pakiramdam ko ay nagustuhan niya ang awitin ko at parang hinaplos nito ang kanyang puso. Halata kasi sa ekspresyon ng mukha niya na dinadama ang bawat lyrics nito. Nang matapos ang pagganta ko ay lumabas siya ng bahay at pinuntahan ako. Saan mo natutunan ang kantang yan? Sa tatay ko. Alam mo ba? Kung buhay pang tatay ko, malamang isa siyang musikero. Marunong din siya mag-compose ng kanta. At ito na nga yung kantang isinulat niya. At alam mo ba kung anong istorya ng kantang to? May nakilalang batang babae si tatay. Naghihinagpi siya dahil sa pagkawala ng mga magulang niya. Sa sobrang awa ni tatay, palagi niya itong dinadalhan ng tinapay. Sumulat si tatay ng isang kanta na siyang inawit ko ngayon sa iyo. Ang sabi niya, ito raw ang nagbigay ng comfort sa bata. Ipinarinig niya rin sa akin at nagustuhan ko. Kaya pinag-aralan kong kantahin. Ganun ba? Maganda ba? Gusto mo ba? Ituro ko rin sa iyo ang lyrics ng kantang yon. Hindi na kailangan. Salamat na lang. Uy, ngayon ko lang nakita ang mabait mo mukha. Kaya mo rin naman palang hindi sumimangot. Pasensya na. Pero hindi ko pa rin gusto makipagkaibigan sa'yo. Makakaalis ka na. Oy, teka lang. Sandali. Gusto mo bang... DJ Popoy, parang napalambot ng harana kong yon ang puso ng dalagang aswang. Simula noon ay hindi na siya nagparamdam sa compound namin. Gumaling na rin ang mga may sakit. Hindi na ako bumalik sa bahay niya dahil sa tingin ko ay nagawa ko na ang kailangan kong gawin. Pero isang araw, pagkagising ko ay dumiretso agad ako sa kusina at narinig ko nag-uusap sina Tio Benji at Tia Isyang. Pwede ba, Benji? Huwag na nating isipin pang tungkol doon kasi matagal lang tapos yun. Pero sa nalaman natin ngayon, mukhang hindi pa tapos. Huwag mo nang ituloy ang balak mo dahil baka ikapapahamak mo yan. Pero ginagawa ko to para sa kapakanan ng pamilya natin Isyang. Hindi mo ba naiintindihan yon? Tumikil na naman siya, hindi ba? Hindi ka na dapat matakot pa. Paano hindi matatakot? Alam mo naman kung anong ginawa ng... Nandyan si Makoy. Makoy, nandiyan ka pala. Opo, kagigising ko lang. Nandito sa mesang almusal mo. Kumain ka na at ipag-iinit kita ng kape. Sige po. Mahal, kailangan ko na palang umalis. Sige, mag-iingat ka. Makoy, ito ang pagkain mo. Sige na, kumain ka na. Sige po, Tia. Ang usapang yon ni na Tio Benji at Tia Isyang ay nagpagulo sa isip ko. Sino kayang taong tinutukoy nila? At ayon sa pinag-uusapan nila ay mukhang may binabalak silang gawin sa taong yon. Isang araw, nabalitaan ko na lang na naghanap sila ng mga manunugis ng aswang dahil balak nilang patayin yung dalaga. Tio, tumigil na naman sa pagpaparamdam yung aswang eh. Bakit kailangan niyo siyang patayin eh? Hindi natin sigurado kung hindi na tayo babalikan ng aswang na yon. Tio, bakit niyo ba iniisip yan? Tumigil na nga siya. Anong pipiliin mo? Sarili mo angkan o ang babaeng yon? Ako? Hindi naman ganun ang ibig niyang sabihin eh. Pero Tio, sa palagay ko may dahilan siya kung bakit niya tayo ginagambala. Kailangan pa bang alamin kung ano yung dahilan niya? Nakaperwisyo na nga siya ng mga tao dito. Dapat lang siya magbayad sa ginawa niya. Pero Tio, ipaubaya mo na siya sa akin. Ako nang bahala sa kanya. Ano ba talaga Makoy ha? Itinatanggi mong wala kang gusto sa dalagang yon. Pero kinakaibigan mo pa rin siya. Hindi ka na nga namin pinilit patayin siya eh. Kung ganyan ka lang naman, ay mas mabuti pag umuwi ka na lang sa lola mo. Wala na akong nagawa kundi hayaan sina Tio Benji sa gusto nila. Kaya lang, hindi ako mapakali dahil ramdam ko na hindi tama ang gagawin nila. Inalam ko kung anong oras sila pupunta sa kanya at nalaman ko na tanghali nila yon gagawin para mahina ang aswang. Palihim ko silang sinundan at nagtago ako sa likod ng isang malaking puno. Nakita kong nagpausok sila ng insenso at kamangyan
sa harap ng bahay niya. Binuhusan din nila ng gaas ang buong bahay tsaka sinunog habang nag-uorasyon ang mga manunugis. Umisip ako ng paraan kung paano siya maililigtas mula sa loob. Pumasok ako sa likod ng bahay sa pamamagitan ng pagbukas ng lumang bintana. Ginamit ko ang basang kumot para hindi ako masunog. Nakita ko ang dalaga sa isang sulok. Nakagapos ang buong katawan at nangihina. Agad ko siyang nilapitan at tinanggal ang mga tali sa katawan niya. Huwag kang mag-alala. Wala akong masamang gagawin sa'yo. At ililigtas kita dito. Hindi mo kailangan gawin yan. Ang angkan mong nagpapatay sa akin, di ba? Pero kahit na, hindi naman ako kagaya ng angkan ko. Alam kong may dahilan ka at gusto kong maintindihan yon. Magagalit sila sa'yo kapag iniligtas mo Hindi ako. magalit sila sa akin. Alam kong ginagawa ko kung anong tama. Sigurado magpatay na yung aswang sa loob ng bahay. Paano kung nakatakas siya? Alam ko na, pa. Papasukin ko na lang ang loob para malaman kung buhay pa siya. Sige, mag-iingat ka at bilisan mo lang bili. Magbalot ka ng basang tela sa katawan. Opo, pa. Papasok na sa loob ang pinsan ko. Umalis na tayo rito. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan kita? Oo, huwag kang mag-alala. Wala akong masamang balak sa'yo. Sige na, kumapit ka na sa akin. Sige. Binalot ko ng basang kumot ang katawan ng dalaga. Saka siya inalalayang lumakad. Doon kami dumaan sa bintanang dinaanan ko para walang makakita sa amin. Nang makalabas na kami ay naglingon-lingon ako sa paligid. At nang masigurong walang nakakita sa amin, ay agad kaming tumakbo ng mabilis palayo sa nasusunog na bahay. Itinuro sa akin ng dalaga ang isang kuwebang pahingahan niya sa tuktok ng bundok para doon magtago. Pero bago kami makarating, ay nadapa ako at nasugatan ng binti ko. Umagos dito ang mapula at sariwang dugo at sa pagkakataong yon, nakita kong nakatitig sa sugat ko ang dalaga. Bakit tinitingnan mo ako ng ganyan? Napakaganda ng daloy ng dugo sa katawan mo. Teka, anong ginagawa mo? Sobra akong nanghinat na gutom dahil sa ginawa nila sa akin. Parang hindi ko na mapigilan ang gutom ko. Huwag mo akong sasaktan. Nagugutom ako. Teka, wag. Nagugutom ako. Bitiwan mo ako. Wag! Sinunggaban ng aswang ang sugat ko at agad akong umilag. Nagkapa-kapa ang kamay ko sa lupa at nahawakan ko ang isang matalim na kahoy. Agad ko itong kinuha at hinampas ng paulit-ulit ang aswang. Nang sa tingin ko ay nanghihina na siya, ay kinuha ko ang anting-anting na nasa bulsa ko at itinapat sa mukha niya. Nakikita mo ba to? Kapag isinabit ko to sa leg mo, mamamatay ka. Nagugutom ako. Pero hindi mo dapat ako saktan. Dahil ako ang nagligtas sa'yo. Kung tutuusin ay gusto kitang patayin dahil sa mga ginawa mo, pero nagbago ang isip ko na makita kitang umiiyak. Gusto kong malaman kung anong totoong laman ng puso mo. Gusto kong malaman kung bakit ka galit sa mga Buenavista. Naiintindihan ko na mahirap para sa isang aswang na kagaya mo. Napigilan ang sistema mo. Pero alam kong hindi kaaway ang tingin mo sa akin. Nadala ka lang ng kahinaan mo. Huwag ka mag-alala. Hindi rin kaaway ang tingin ko sa'yo. Gusto kitang maintindihan. At baka sakaling makatulong ako. Pasensya na. Dumadating na ako sa punto na hindi ko na mapigilan ang pagiging aswang ko. Ayos lang yan. Basta wag mo nang uulitin. Ituloy na natin ang paglalakad para makarating na tayo sa pupuntahan natin. Sige. Matapos ang mga 5 minuto ay nakarating din kami sa kuweba. Masyadong liblib ang lugar na yon at hindi dinadaanan ng mga tao. Umuwi pa rin ako sa bahay ni Natio at siniguro kong hindi nila mahahalata na itinakas ko ang dalaga. Araw-araw ay palihim akong pumupunta sa kanya. Dinadalhan siya ng mga damit, pagkain at kung ano-anong mga gamit. Wow!
Ang dami mo namang dalang pomelo. Gusto mo ba yan? Sa totoo lang, paborito ko ito eh. Tanda ako nung nabubuhay pang tatay ko. May tanim siyang ganito sa likod ng bahay namin. Tapos palagi ako namimitas doon. Kumakain ka rin pala ng prutas kahit isa kang aswang? Bakit naman hindi? Kumakain din naman ako ng mga pangkaraniwang pagkain ng tao. Marami pa akong dalang prutas dito. Wow! May dala ka rin palang ubas. Mahal to sa palengke kaya bihira lang ako makakain nito. Maraming kanyan sa bahay ni na Tio Benji. Salamat ha. Wala yon. Kainin ko na itong pomelo ha. Hindi na ako makapaghintay. Tagal ko na kasi hindi nakakain ito eh. Habang kinakain niya ang pomelo, nakatingin ako sa bawat galaw niya, kung paano niya hinahati ang balat at maingat na inaalis ang laman. Napansin ko ang liwanag sa kanyang mga mata at ang magandang detalye ng kanyang muka. Napahawak ako sa dibdib ko dahil naramdaman ko ang malakas na tibok ng puso ko. Ngayon lang ulit ako nakaramdam ng ganito at parang gusto ko lang siyang pagmasdan ng matagal. Gusto mo ba? Ano yun? Tinatanong ko kung gusto mo nitong pomelo. Nakatingin ka kasi sa akin habang kinakain ko to. Para bang naiinggit ka. Hindi. Sa'yo na yan. Siya nga pala. Okay ka lang ba? Namumulang pisngi mo. May lagnat ka ba o ano? Huwag mo akong hawakan. Ha? Bakit naman? Uwi na ako. Okay naman na siguro yung mga dala ko. Kararating mo lang tapos uuwi ka na kaagad. Hindi ka man lang ba magpapahinga? Oo. Marami pa kasi akong gagawin eh. Teka, sandali lang pala. Ano yun? Ano ang pangalan mo? Ang tagal na nating nagkakasama pero hindi pa rin natin alam ang pangalan ng isa't isa. Marco ang pangalan ko pero mas kilala ko sa palayo kong Makoy. Ikaw pala, gusto ko ring malaman kung anong pangalan mo. Ako si Olivia. Olivia pala ang pangalan mo. Ikaw pa lang ang unang taong nakakaalam kung anong pangalan ko maliban sa mga magulang ko. Ganun ba? Sige na, umuwi ka na kasi sabi mo may gagawin ka pa, di ba? Oo. Babalik na lang ulit ako bukas. Sige, mag-iingat ka. Salamat. Maghapong tumatakbo sa utak ko ang pangalang Olivia. Sa hindi ko malamang dahilan ay hindi siya mawala sa isip ko. At parang gusto ko nang matapos ang buong magdamag para mapuntahan ulit siya. Siniguro kong lihim kina Tio Benji ang lahat para sa kaligtasan niya. Kinabukasan, pinuntahan ko ulit siya, dala ang mga bagay na madalas kong dalhin sa kanya at muli na namang sumaya ang araw ko nang makita ang maliwalas niyang muka. Olivia! Oh, Makoy, bakit ngayon ka lang? Hinintay kaya kita. Pasensya ka na ha. Marami kasi akong ginawa. Okay lang, siya nga pala. Tanda mo ba yung tuba na ginawa kong alak ng nakaraan? Oo. Yung alak na matagal ko nang gustong matikman. Pwede mo na siyang inumin ngayon. Talaga? Oo naman. Kaya dito ka muna manatili ngayong gabi tapos magiinuman tayo. Gusto mo ba? Oo naman. Kasi wala naman akong gagawin ngayon. Yun naman pala eh. Siguradong magugustuhan mong ginawa kong tuba. Ayos. Nang dumilim na ay naglatag kami ng banig sa harap ng kuweba at doon namin inilagay ang mga dala kong pagkain. Nag-ihaw kami ng mga isda tapos nagsindi ng apoy sa gitna. Hindi ako sanay uminom ng tuba kaya naman tinikman ko lang ito at naparami naman ang inom ni Olivia. Awat ka na, Olivia. Ang dami na nang nainom mo. Baka masobrahan ka. Okay lang yan. Ang tagal kong hindi naranasan to kaya sinusulit ko. Olivia, may gusto lang akong itanong sa'yo. Ano yun? Huwag mahirap baka hindi ko masagot. Bakit ka galit sa mga Buena Vista? Ha? Dahil silang pumatay sa mga magulang ko. Ano? Silang pumatay sa mga magulang mo? Mahirap lang ang pamilya namin at ng mga panahon yon nawala ng trabaho si tatay. May isang lalaki nag-alok sa kanila ng trabaho. Magbabantay ng isang establishment at ang nanay ko naman magiging tagaluto ng kafeterya nila. Tinanggap ng mga magulang kong trabaho ang inaalok sa kanila.
At wala silang kaalam-alam na doon pala sila magtatrabaho sa paggawaan ng bawal na gamot. Ito'y pagmamayari ng mga sindikat at pinamamahalaan ni Sir Juanito at Sir Benji. Ano? Wala akong kaalam-alam na illegal pala ang negosyo nila. Ganun na nga. At wala ring nagawang mga magulang ko. Dahil kailangan nila ng pera ng mga panahon yon. Sa pananatili nila doon, nalaman ni tatay ang lahat ng mga kawalang hiyang ginagawa nila. Kapag merong tauhan na sumusuway o may hindi nasunod ni isa man sa mga utos nila, pinapatay nila. Teka, bakit hindi ko alam to? Hindi mo alam yon kasi hindi naman ganun ang pinapakita nila sa inyo. Mabait lang sila sa mga kaanak nila at sa mga taong kaya nilang pasunurin. Pero para silang may kamay na bakal sa mga taong tututol at susuway sa kagustuhan nila. Yun ba ang dahilan kung bakit nagiganti ka? Ganun na nga. Pero hindi kasama sa plano kong patayin ang lolo nyo. Nagawa ko lang yun dahil sa pagmamatigas niya. Pinagbantaan ko kasi siya na pahihirapan siya hanggang mamatay. Kasamang buong angkan nyo kapag di siya nanagot sa ginawa niyang kasalanan. At nagmatigas si lolo? Ganun na nga. At ang pagmamatigas niyang nagpahamak sa inyo. Ang pride niyang dahilan kung bakit mas lalo ako nagalit. Binigyan ko ng sakit ang mga kamag-anak niyo sa pamamagitan ng pasang hangin. Ang hindi ko lang binigyan ay ang tiyo at tiya mo, tsaka si Billy. Dahil gusto kong makita nilang bunga ng kasamaan nila. Alam ko kasing kahinaan nila. At yun ay makitang nahihirapan ng pamilya nila. Pinagplanuhan mo palang lahat para makapaghiganti. Ganun na nga. At gusto kong patunayan na lahat ng masamang gawa ay may karma. Makoy, wala kang ideya kung gaano kasakit sa akin ang ginawa nila. Wala kang alam kung gaano kahirap sa akin ang bawat araw na wala sa tabi kong mga magulang ko. Napakasakit. Napakahirap. Pero nagpapakabuhay ako dahil gusto ko pang makitang pagbagsak ng mga taong sumira sa pamilya ko. Pero sa totoo lang, namatay na rin ako nang mamatay ang mga magulang ko. Wala nang saysay ang buhay ko. Kaya pala ganun na lang ang galit mo. May malalim ka palang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit ako nagpayanggaw sa isang aswang dahil gusto kong ako mismo magiganti sa kanila. Nagkaroon ako ng kakayahan kung paano magbigay ng sakit sa pamamagitan ng pasang hangin. Nawalang nanay at tatay ko dahil sa kanila. At ngayon, kahit wala na akong ginagawa, alam kong binubulabo sila ng konsensya nila kaya hinahanap nila ako. Ngayon, naintindihan ko ng lahat. Kaya ikaw, huwag kang basta-basta magtitiwala sa angkan mo. Dahil sila ang mga Olivia? Olivia? Nakatulog na siya. Ngayon ay alam ko na kung anong pinagdadaanan ni Olivia. Magdamag akong nanatili sa kuweba para bantayan siya. Hindi ko maramdaman na isa siyang aswang. Ang nararamdaman ko, DJ Popoy, ay isa siyang babae na puno ng paghihirap sa buhay niya. Hindi ko akalain na minsan pala kung sino pa yung mga taong inakala mong tunay na mabait ay sila pa pala ang may tinatagong kasamaan sa puso. Kinabukasan, pagkagising niya ay sinabi ko sa kanya ang mga pinagtapat niya sa akin at nagulat siya dahil wala siyang alam na nasabi niya sa akin ang mga yon. Sobrang lasing lang ako kagabi kaya hindi ko na alam kung anong mga pinagsasabi ko. Hindi talaga ako makapaniwala. Bata pa lang ako nakilala ko na buong angkan ni Papa na mabait, hindi lang sa pamilya nila at sa ibang tao. Hindi ko maisip na pumapatay pala sila ng tao dahil lang sumusuway sa utos nila. Hindi kasi lahat ng nakikita mo ay totoo. Minsan may mga tao lang talaga na magaling magtago. Kaya nga hindi ko maisip kung paano nila nagawa yun. Alam mo, may ipapakita ko sa iyo para mas maniwala ka sa mga sinabi ko. Ano ba yun? Meron akong ebidensya na magpapatunay na sila talagang pumaslang sa mga magulang ko. Nasaan? Pwede mo bang ipakita sa akin yun? Oo. Nandito lang yun sa kuweba. Dito ko itinago. Gusto ko makita. Oo. Kukunin ko lang. Eto, nakuha ko na.
Ano-ano ba yan? Ito yung recording tape kung saan maririnig ang pag-uusap ni Sir Juanito at Sir Benji tungkol sa mga taong pinatay nila. Ito naman ang mga papeles tungkol sa negosyo nila. Pati na rin ang mga picture ng mga taong pinatay nila. Saan galing ang mga yan? Sa isang tauhan nila na tumiwalag sa kanila. Ibinigay niya sa akin dahil alam niyang anak ako ng mga namatay nilang kasamahan. Ang sabi niya sa akin, ako na raw ang bahala. Ganun ba? Eto, pakinggan mo ang audio dito sa recording tape. Nangangatal ang buo kong katawan nang iabot ni Olivia ang recording tape. Pinindot ko ang play button at saka pinakinggan ang audio. Pa, hindi kayo delikado ang ginawa natin. Pumatay tayo ng 3 tao. Ang mag-asawang sina Felipe at Minita. Tapos ang kuya mong taksi. Dapat lang yan sa kuya Bert mo. Dahil ilang taon na siyang rebelde sa pamilya natin. Binigyan ko siya ng magandang posisyon pero anong ginawa niya? Siya pa mismo ang nagpahamak sa atin. Alam ko naman pa. Pero hindi ko lang talaga maiwasang mag-alala. Walang alam ang buong angka natin sa negosyo natin. Tapos binantan pa tayo ng boss natin. Natutuloy nila tayo kapag nabuking sila. Kung makukulong tayo ay hindi natin sila ibubuki kung gusto mo pang mabuhay. Huwag ka mag-alala. Hindi tayo delikado sa ginawa natin. Dahil siniguro kong malinis ang lahat at walang anumang ebidensya na makapagtuturo sa atin sa mga otoridad. Ikaw naman, Benji. Parang hindi bago sa iyo ang trabaho natin. Ganito ba talaga sa trabaho ito ba? Oo. Dahil ito ang realidad ng mundo. Minsan kailangan mong tanggalin ang mga taong nakakasagabal sa tagumpay mo. Dahil kung hindi, mananatili ka lang sa iba. Hindi pwedeng ang puro kabaitan sa mundo ito. Nanlamig ang buo kong katawan dahil sa mga narinig ko. Parang nablangko ang utak ko at hindi ko alam kung iiyak ako, sisigaw o susuntukin ang kung anong bagay na mahagip ko. Pagkatapos kong i-pause ang audio sa recording tape, tiningnan ko naman yung envelope na may lamang papeles at nakumpirma ko na totoong nagpapatakbo sila ng iligal na negosyo. Nakita ko rin ang picture ng mga taong pinatay nila at isa na nga doon si tatay. Nanlamig ang buo kong katawan at napaluhod ako habang nakatulala at hindi makapaniwala. Hindi ako makapaniwala na nagawa nila to. Sila ang pumatay sa tatay ko. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi siyang lahat ng yan. Ayoko kasing pangunahan ka, pero matagal ko nang alam na silang pumatay sa tatay mo. Kaya nga ako nagtiwala sa'yo kasi alam kong parehas lang tayong biktima. Iniyaan lang kitang ikaw mismo makatuklas ng buong katotohanan. Hindi ko rin inireport sa mga pulis ang tungkol sa kanila dahil gusto ko na muna silang gantihan. Ang sabi nila, namatay daw si tatay dahil sa pagkakasakit. Kasinungalingan lang pala ang lahat ng yun at kalokohan lang lahat ng mabubuting pakikitungo nila sa akin. Alam mo yun? Ang bait-bait nila sa akin pero may tinatago pala silang madilim na sekreto. Mga walang iya sila. Pagbabayarin ko sila. Pagbabayarin mo ang sarili mong angkan, Insan? Billy, anong ginagawa mo rito? Alam kong dito ka pumupunta. At ngayon lang ako nagka-oras na pumunta dito para hulihin ka. Muntik na nga akong maligaw eh. Kaya pala pinagtagpo ang landas niyo ng babaeng yan dahil parehas lang kayo ng pinagdadaanan. Kaya pala malapit ang loob mo sa kanya at iniligtas mo pa siya. Dapat nga eh, matagal lang naabong babaeng yan dahil nalaman ni Papa na siyang anak ng mag-asawang pinatay nila. Alam mo rin ang lahat, Billy. May alam ka sa sekreto ni na lolo at tiyo Benji. Matagal ko nang alam. Bata pa lang ako, naririnig ko silang nag-uusap sa kwarto. At kailanman ay hindi nila inilihim sa akin ang negosyo nila. Dahil gusto nila akong maging tagapagmana. Sa katunayan nga, ay isa rin ako sa mga tauhan nila. Kung may alam ka, bakit hindi mo sinabi sa akin ang lahat? Bakit inilihim mo ang tungkol doon? Hindi mo matatanggap ang lahat kapag nalaman mo ang totoo. Ikaw at ang buong angkan ay walang alam doon. Kami lang ni na lolo ang nakakaalam.
Bakit nagawa nila yung kay tataya? Sariling dugo at laman nilang kinitil nila. Dahil taksi lang tatay mo. Yung pangkabuhay na bumubuhay sa kanya sa loob ng maraming taon ay naisipan niyang isumbong sa mga otoridad at nakipagsabuatan pa siya sa mga magulang ng babaeng ito. Paano hindi siya magsusumbong? Illegal ang ginagawa nila. Bawal yun sa batas. Ano naman kung illegal yun? Yun ang bumubuhay sa mga magulang natin. Mahirap lang sina lolo at lola. Pero nang maging parte sila ng sindikato, naging maayos ang buhay nila. Nakita mo naman, di ba? Natulungan din nilang umangat ang buhay ng iba nating kaangkan. Napag-aral nila ang mga pinsan natin na ngayon ay maganda na ang buhay. Nakakatulong na sa pamilya. Hindi naman naging makasarili sina lolo at kahit nga ibang tao ay tinutulungan nila. Anong hindi makasarili? Pumapatay nga sila ng mga tauhan nila. Palaging sinasabi ni lolo na kailangan mong lipunin ang mga taong nakakasagabal sa tagumpay mo. At kung hindi lang yung gagawin, marami ang maapektuhan. Ang buhay ng mga taong umaasa sa kanila. Pati ikaw. Pero hindi pa rin tama ang pumatay, Billy. May mga taong nagdurusa dahil sa pagkamatay ng mga taong mahal nila. At isa na nga to si Olivia. Sa pamilya mo yung nangyari, hindi mo rin yun matatanggap. Lahat tayo ay mahal ang pamilya natin, Makoy. Ginawa lang yun ni Lolo dahil sa pagmamahal niya sa atin. At nagdurusa ang babae yan dahil mahal niya ang magulang niya. Patas lang naman, di ba? Kahit pa, mali pa rin ang ginawa ni na Lolo. Kahit pagbali-balik ta rin ang mundo. At gagawin ko ang lahat para managot sila. Sige, gawin mo. Wala ka na rin pinagkaiba sa tatay mo kung ganun. Wala ka namang mapapala kung papanagutin mo ang lahat dahil matagal nang tapos yun. Kung nag-iisip ka pa sa buhay mo, ay wag mo nang ituloy ang balak mo. Binibigyan pa kita ng pagkakataon insan. Layuan ang babaeng yan at wag nang ituloy ang balak mo. Napakuyom ang palad ko dahil sa sinabing yun ni Billy. Sa kabila nito ay itinuloy ko pa rin ang plano ko. Pumunta kami ni Olivia sa mga pulis para i-report ang tungkol sa negosyo ni na Tio Benji. Nagulat kami kasi marami na rin palang nag-report pero wala silang sapat na ebidensya. Pumunta kami sa compound ng mga Buenavista na kasama ang mga pulis pero pagkarating doon ay wala ng tao sa bahay ni na Tio Benji. Mang Goryo, may alam po ba kayo kung saan pumunta si na Tio Benji? Wala eh. Bigla na pag-alis nila. At hindi pa lang nagpaalam sa amin. Ganun po ba? Sige po. Makoy, may alam ka ba kung saan posibleng nagtatago si na Sir Benji? Isa lang naisip ko ngayon. Alam mo ba yung address kung nasaan yung pagawaan nila? Hindi eh. Wala naman kasi nakasulat sa papeles na nasa akin. Natatandaan ko. Ang sabi sa akin ng lalaki na nagbigay ng ebidensyang yan, hindi raw talaga nila inilalagay sa kahit saang dokumento ang address dahil utos daw yun ng pinaka-boss nila. Kahit sila, hindi rin alam. Inihahatid sundo lang sila ng mga matataas na tauhan sa mga sasakyan na nakatinted ang salamin para hindi nila makitang dinadaanan nila. Grabe. Paano natin malalaman kung saan sila nagtago? Hindi ko rin alam eh. At hindi magandang kutob ko. Ano yun? Mukhang kailangan na rin nating magtago dahil sigurado akong alam na nilang isusumbong natin sila sa mga pulis. Oo nga no. Mukhang handa sila sa ganitong sitwasyon. Huwag kang mag-alala. May alam akong pwede nating pagtaguan. Pumunta kami ni Olivia sa isang ligtas na lugar. Ibinigay din ng mga pulis ang numero nila para tatawagan na lang namin sila kung sakaling may magtangka sa buhay namin mula sa grupo ni na Tio. Bantay sarado ako sa kubong tinutuluyan namin ni Olivia dahil hindi maganda ang nararamdaman ko. Olivia, sigurado ka bang ligtas tayo dito? Ito na lang ang alam kong ligtas na lugar para sa atin. Bakit? Nag-aalala ka ba? Hindi ko mapigilan eh. Baka kasi hindi basta-basta yung grupo ni na Tio Benji. Mga sindikato yun. So iniisip mo na baka balikan tayo? Ganun na nga. Huwag kang mag-alala. E di kapag inatake nila tayo rito, aatakihin ko rin sila. Oo nga pala. Hindi ka nga pala pangkaraniwan. Alam mo,
Ang cute mo rin mag-alala no? Oh, teka, bakit mo ko hinahawakan? Tayong dalawa lang dito. Hindi ko naman iniisip yun eh. Alam mo, Makoy, simula nang iwan ako ng mga magulang ko, naging sobrang miserable ng buhay ko. Ngayon na lang ulit akong ngumiti at may aaminin ako sa'yo. Ano yun, Olivia? Ako yung batang babae na nakita ng tatay mo nung nabubuhay pa siya. Ikaw pala yun? At alam mo ba, nung hinarana mo ako, biglang lumambot ang puso ko. Naalala ko kasi yung sinabi ng tatay mo sa akin. Ano daw yun? Ginawa niya raw ang kantang yun para ipaalala na hindi ako dapat magpalaman sa galit. Tapos matagal na panahon kong nakalimutan yun. Kasi yun nga, nalaman ko na nawala na siya. Bumalik na naman yung galit sa puso ko. Pero alam mo, may kakaiba sa kantang yun. Sa tuwing naririnig ko siya, parang may sugat na naghihilom sa puso ko. Nakakaramdam ako ng pag-asa, kapanatagan, at kapayapaan. Yun ang sabi ng tatay ko. Dahil nakakapagpagaling ang musika. Kaya Makoy, huwag tayong mawala ng pag-asa. Makakamit natin ang hustisya sa pagkamatay ng mga magulang natin. Oo naman. Naniniwala ako doon. Bakit mo ko hinalikan sa pisngi? Makoy, nagpapasalamat ako na dumating ka sa buhay ko. Alam mo ba, kahit isa kang Buena Vista, alam kong mabuti kang tao. At inosente ka rin sa lahat ng ginagawa nila. Kaya ba, hindi mo ako binigyan ng sakit? Alam ko kasing parehas lang tayong biktima. At dapat mo pang malaman ang katotohanan. Isa pa, nakatadhana ka para tulungang maghilom ang puso ko. Ginawa ko lang kung anong tama. Makoy, Ano yun, Olivia? sa bawat araw na nakasama kita, natutuhan na kitang mahalin. Ha? Natutunan na kitang mahalin. Mahal kita, Makoy. Olivia? Parehas tayo ng nararamdaman. Mahal mo rin ako. Oo, mahal din kita. Parehas lang pala tayo. Mahal na mahal kita, Olivia. Ganun din ako sa iyo, Makoy. Bigla akong siniil ng halik ni Olivia at gumanti naman ako sa kanya. Naging maalab ang gabi naming dalawa dahil pinagsaluhan namin ang init ng sandali. Pagkatapos nito ay nakatulog na kami habang magkayakap at may mga nakapintang ngiti sa mga labi. Bandang 12:00 ay nagising ako dahil may narinig akong malakas na kalabog. Tumagilid ako, tsaka inusisa si Olivia at nakita kong mahimbing siyang natutulog. Lumabas ako at nakita kong nakabukas ang pinto. Dito na ako nagkaroon ng masamang kutob. Maya-maya pa ay may naramdaman akong yapak at bago pa ako makakilos ay may taong biglang sumaksak sa tagiliran ko. Walang hiya ka. Trinaidor mo ang sarili mong angkan. Tiyo Benji. Nakinabang ka rin naman sa pinaghirapan ng mga Buena Vista. Ang perang sinusustento sa'yo ng tatay mo noon ay galing sa amin. At kami ang natatakbuhan mo kapag kailangan mo ng tulong. Hindi mo kailangang isumbat yan, Tiyo. Hindi pa rin may tatanggi na galing sa iligal ang perang kinikita nyo. At isa pa, marami kayong kinitil na buhay. At isa na doon si tatay. Nang dahil masyado niyong pinoprotekta ng iligal yung hanap buhay, pati sariling dugo at laman nyo, nagawa niyong patayin. Pinatay lang namin ang tatay mo. Dahil traidor siya. At sa kanya ka rin pala nagmana dahil parehas kayong taksil. Hindi na kita bubuhayin pa. Tama na! Sabay kaming napalingon ni Tio Benji. Nang marinig ang boses na yun ni Olivia, pinigilan niya ang braso ni Tio Benji na nakaakmang saksakin ako ng kutsilyo. Nangangatal ang katawan niya at nanlilisik ang tingin sa lalaki. 10 beses na mas masama pa kayo kesa sa aswang na kagaya ko. Pinatay niyo ang mga magulang ko. Pinatay niyo ang tatay ni Makoy. Wala ka ring utang na loob. Ang tagal na kinabang ng pamilya nyo sa negosyo namin.
Tapos yung traidor mong nanay at tatay, nagawa kaming isumbong sa mga pulis. Kung hindi dahil sa amin, namatay na kayo sa gutom. Dapat lang sa mga magulang mo ang ginawa namin. Ano bang mahirap intindihin doon? Anong mahirap intindihin? Siguro mahirap sa inyong intindihin na may isang batang nagdusa dahil sa batang edad niya'y nawalan siya ng mga magulang. Hanggang ngayon, dalas-dala ko pa yung sakit na yon. Naging aswang ako para magiganti. Para ubusin ang buong hanggan niyo. Akala mo ba may pinagkaiba ka sa amin? Wala kang pinagkaiba sa amin! Pinatay mo ang tatay ko, pati na rin yung lalaking natagpuan sa likod ng compound namin! Talaga? Kaya pala dinala mo yung bangkay ng isa sa tauhan niyo at tinanggalan niyo ng lamang loob. Alam niyong sensitibong pang-amoy ko sa dugo. Kaya siguradong lalapitan ko yon. Tapos inutusan mo naman yung isa sa mga pamangkin mo para kuhanan ako ng video. Para ano? Parang may dahilan kayo para patayin ako? Oo! Dahil hindi uubra ang paghiganti mo sa amin! Kahit aswang ka, hindi kami magpapatalo sa'yo! May dinukot si Tio Benji sa kanyang bulsa. Ito ay isang plastik na puno ng asin. Isinaboy niya yon sa katawan ni Olivia at nangisay ang katawan ng dalaga. Wala naman akong magawa dahil puno ng saksak ang tagiliran ko. Napuno ng mga paghalakhak ni Tio ang paligid. Ilang sandali lang, biglang tumayo si Olivia. Unti-unting nagbago ang kanyang anyo. Naging sabog at nagsitayuan ang mga buhok. Naging pula ang kulay ng mga mata. Tinugbuan ang pangil at naging kulubot ang balat. Umatake ito kay Tio Benji at mariing sinakal ang lalaki. Tama na! Ngayon mo sabihin na kaya mo akong talunin! Dahil daang beses kong pinaglabanan ang epekto ng asin at 10 beses ako mas magiging malakas dahil sa ginawa mo! Tama na! Ang taong nagdurusa sa buong buhay niya ay daang beses na mas halimaw kaysa sa taong ipinanganak na halimaw. Kaya wag na wag mo akong susubukan! Aray! Nasasaktan na ako! Tama na! Ang tagal kong hinintay to at sisiguraduhin kong magdurusa ka at ipararamdam ko sa'yo kung gaano kasakit ang ginawa mo sa mga magulang ko! Teka, anong ginagawa mo sa akin? Hindi ba? Ibinitin niyo patiwarik ang tatay ko? Gusto kong maranasan mo rin kung anong pakiramdam na nasa ganyang pwesto! Binuhat ni Olivia ng patiwarik si Tio Benji. Pagkatapos ay ibinagsak niya ito sa kahoy na sahig. Napahalinghing ang aking tiyuhin sa sobrang sakit at hindi pa nakontento ang aswang. Paulit-ulit niyang sinampal ang mukha ng lalaki. Gamit ang kanyang mahabang kuko ay kinalmot niya ang dibdib nito. Pagkatapos ay inilabas niya ang kanyang mahabang pangil at akmang kakagatin ang leeg ni Tio Benji. Wag! Parang ayaw mo na! Patawarin mo na ako! Nagsisisi na ako! Kalokohan! Ang kagaya mo magsisisi! Hindi ako naniniwala dahil isa kang demonyo! Nagawa lang namin yun dahil gusto namin makaahon sa buhay. Wala na kaming pakialam kung iligal o mabuti ang trabaho namin. At sabi nga ni tatay, kung kinakailangan ay dapat tanggalin ang mga taong nakakasagabal sa tagumpay. At kabilang na doon ang nanay at tatay mo. Kahit pagbali-baliktarin mo ang mundo, masama at kademonyan pa rin ang ginawa nyo! Huwag kang mag-alala dahil hindi kita papatayin hanggat hindi mo nararanasan ang karma sa mga ginawa nyo ng tatay mo! Ano yun? Bakit may pulis? Siyempre,
Pinaghandaan ko to. Bago ako pumunta dito ay tumawag muna ako sa mga pulis. Nagsisimula ng pagbagsak mo. Dahil patong-patong na kasong kaharapin mo. Nasa akin ang lahat ng ebidensya. Hindi! Hindi pwede ito! Hindi! Hindi natakasan ni Tio Benji ang kapalaran ng gabing yon. Dinala siya ng mga pulis sa presinto at pinilit na paaminin kung saan nagtatago ang kanyang mga tauhan, pati na rin si Billy. Hindi siya naprotektahan ng mga boss nilang sindikato, kaya naman hindi sila nakalaya sa kulungan. Habang buhay na pagkakakulong ang ipinataw sa kanila dahil sa patong-patong na kasong pagpatay at pagpapatakbo ng ilegal na negosyo. Naging kahiya-hiya rin sila sa buong angka ng Buena Vista dahil wala palang kaalam-alam ang mga ito sa ginagawa nila. Si Tia Aisyang ay natagpuan na lang na nakabigti sa kanyang kwarto dahil hindi niya nakinaya ang konsensya sa pagtatago at pagbubulag-bulagan sa ginagawa ni na Tio Benji. Kami naman ni Olivia ay umalis na sa lugar na yon. Dinala ko siya sa bahay namin ni Lola at tinuruan namin siya ng mga orasyon kung paano makokontrol ang pagkaaswang niya. Isang araw ay sinurpresa ko siya dahil birthday niya. Siniguro kong masaya siya sa araw na yon. Happy birthday, Olivia! Maraming salamat, Makoy. Ang ganda ng kanta, tapos ang ganda pa nitong lugar. Buong-buo na talaga ako ngayong birthday ko. Mas mabubuo pa yan dahil dito sa ibibigay ko sa'yo. Ano yun, Makoy? Oh, teka, anong ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Una sa lahat, Olivia, nang dahil sa'yo, napagtanto ko na hindi lahat ng aswang ay masama. Ang iba sa kanila ay kagaya mo na nabubuhay sa pagdurusa, kaya naiisipang kumante. Pangalawa, nang dahil sa'yo, napagtanto ko na hindi palaging dahas ang solusyon para mapakalma ang isang nangangalit na puso. Pinakita mo sa akin ang kakaibang mundo mo, Olivia. At ikaw ang gusto kong makasama at mahalin habang buhay. Makoy, Olivia, will you marry me? alam mo, Makoy, sa lahat ng lalaki sa mundo, ikaw ang kaisa-isang nagtangkang pakalmahin ang napakagulo kong damdamin. At nang dahil sa iyo, natagpuan ko ang totoong pag-asa. Kaya, yes, magpapakasal ako sa iyo. Talaga? Oo, Mahal na mahal kita, Olivia. mahal na mahal din kita, Makoy. Isinuot ko ang singsing kay Olivia at pagkatapos ay siniil siya ng halik. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal kami at nagkaroon ng 3 anak. Hanggang ngayon ay namumuhay pa rin kami ng masaya at puno ng pagmamahalan. Minsan ay binibisita ko si Tio Benji at Billy sa kulungan. Marami daw silang napagtanto. Akala daw nila ay naprotektahan nila ang pamilya nila sa mga ginawa nila. Pero mas lalo pa raw pala nilang pinagulo ang lahat. Sa unang pagkakataon ay humingi siya ng tawad sa akin, ng bukal sa puso. At ako naman, pinatawad ko sila para sa aming kapayapaan. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Makoy. Aswang Radio. Magandang gabi sa lahat ng ating mga masusugid na tagapakinig dito sa Aswang Radio. Ako ang inyong lingkod, DJ Popoy. At heto na naman tayo sa isang kwento na hindi lang magbibigay ng kilabot kundi magbibigay din ng aral na pwede nating i-apply sa buhay natin. Kakaiba ang kwento ng letter sender na si Makoy, ano? Sino ba naman ang mag-aakala na ang totoong kontrabida at masama ay itong si Benji at ang tatay niya? Kasi diba, sa umpisa pa lang ng story, alam na natin kung sino talaga yung nagpakilabot sa atin. At eto ay walang iba kundi si Olivia na isang aswang.
Pero in fairness ang solid ng samahan ng angkan ng mga Buenavista. Kasi sa panahon ngayon, karamihan sa mga angkan ay hindi magkakalapit ang loob, pataasan ng pride at walang pagtutulungan. Kadalasan nga ang tanging reunion lang nila ay kapag maghahatian na ng lupa. Ay nako! Asahan nyo na pag ganyan ay magkakaroon talaga ng digmaan ang buong angkan. Pero kahit anong solid ng angkan nila ay mali pa rin talaga ang ginawa nila. Illegal na nga yung negosyo tapos nagawa pang pumatay ng maraming tao, di ba? Understandable din naman ang galit nitong si Olivia. Mabait pa nga siya kung tutuusin. Kasi binagyan niya lang ng sakit yung lolo at ibang Buenavista, di ba? Kung iba yan baka pinagpapatay na sila sa sobrang galit. Pero di ko sinasabing tama lang na gumante Ang ibig kong sabihin, malalim ang dahilan ni Olivia kung bakit niya nagawa yon. Kasi imagine nyo ang bata-bata pa niya nung pinatay ang mga magulang niya. Napakahirap tanggapin yon para sa isang batang kagaya niya. Kaya naman nadala niya ito hanggang sa paglaki. Buti na lang at sobrang powerful ng harana ni McCoy. At ito ang nakapagpakalma sa kanyang puso. Tapos later on, atuklasan natin na may connection pala si Olivia at ang tatay niya at kaya pala pamilyar yung kanta kasi kinumpose yun para sa kanya. Iba talagang power ng music, di ba? Hindi ko yun in-expect At eto naman ang mga aral na pwede nating matutunan sa kwentong ito mga kaaswang. Una sa lahat, hindi talaga palaging solusyon ang dahas. Kung pinatay agad ni McCoy si Olivia, hindi niya malalaman kung anong totoong dahilan niya. May mga pagkakataon talaga na kailangang kalmado nating harapin ang isang sitwasyon na sabi nga nila, huwag mong dagdagan ng baga ang apoy tapos buhusan mo lang ng tubig, di ba? Minsan bago tayo gumawa ng kung ano man ay kailangan muna nating i-acknowledge kung ano ang root cause o yung dahilan ng mga bagay-bagay. Isa pang aral dito ay minsan hindi porket mabait ka sa pamilya at sa buong angkan mo ay mabuti ka na ring tao. Dapat consistent. Kung may malasakit ka sa pamilya mo, dapat ganun din sa ibang tao. Doon nagkamali si Benji at si Lolo Juanito. Kasi akala nila, ginagawa lang nila ang lahat para sa mga taong umaasa sa kanila. Pero ibang tao naman yung natatapakan nila sa sobrang gusto nilang protektahan yung business nila, diba? Nakapatay pa sila dahil dito. Kaya wag ganon. Dapat maging mabuti ka sa lahat ng tao. Bago tayo magpaalam mga kaaswang, gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. Anong masasabi ninyo sa ginawa ni na Benji at Juanito? Pagiging makasarili pa rin ba ito? Kahit na ginagawa lang nila ito para sa pamilya at buong angkan nila. Paki-comment lang ng inyong kasagutan at babasahin ko. Muli, ako po si DJ Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. Patuloy lang nating subaybayan ang Aswang Radio pati na rin ang ating iba pang channel. Gaya na lang ng Kwentong Takip Silim, Sityo Pangil, Sityo Bangungot, Aswang Confession, Aswang Diaries at Miss Amy Love Stories. Tiyak na hindi ka mauubusan ng mga kwentong pakikinggan. Kung bago ka lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa lahat ng aming ina-upload na bagong kwento. Maraming salamat po. Aswang Red!